Minsan ho ba naiisip nyo na parang ang buhay ay unfair? Kung sino pa yung hindi nagsisimba ng madalas, parang yun pa yung pinagpapala. Kung sino pa yung laging parang pasaway sa ating paningin, parang sila pa yung nakakakuha ng mga pagpapala. Pero ikaw na laging nagsisimba, aktibo, amen, nanonood ka online, umaatin in person, nagbabasa ka ng Bible, come on somebody, amen, para nakakaranas tayo ng problema. And yes, sometimes pag inisip natin, ang buhay parang unfair. Hindi siya fair sa atin, pero alam natin na ang Diyos ay makatarungan. God is just. Ano man ang ating edad, anumang sitwasyon na meron tayo ngayon, lahat po tayo ay naniniwala na ginagamit ng Lord ang mga pagsubok ng ating buhay para palakasin ang ating pananampalataya. In fact, sa New Testament, makikita nyo na ang mga miracles and teaching ni Jesus ay ibinigay at ipinakita sa mga disciple para i-strengthen ang kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi ang pagsunod sa Panginoon, following Jesus, includes suffering. Yes, kapag sumunod ka sa Panginoon, may blessing. Yes, kapag sumunod ka sa Panginoon, may pagpapatawad. Yes, kapag sumunod ka sa ating Panginoon, may kalayaan. Pero kasama din sa pagsunod sa Panginoon, yung makaranas ka ng mga paghihirap. Yung makaranas ka ng suffering. Kasi kung tayo lang ang tatanungin, syempre gusto na kagad natin yung sinasabi ng Bible, yung rewards, yung crown of life. Pero napansin nyo, sa binasa natin kanina, those who stood the test, kung sino yung nakapagtiis hanggang wakas, yung mga hindi nagmadali at dumaan talaga dun sa mga suffering, yun ang nakatanggap ng crown of life. Kaya nga mga kapatid, gusto ko ipaalala sa GSMNB Global Family na paulit-ulit ko na rin naman sinasabi, huwag nating dadayain yung proseso. Stop cheating the process. Minsan hindi tayo makapag-antay, minsan gusto na nating makuha talaga yung mga bagay na gusto nating makuha, pero hindi ibig sabihin gusto na natin ngayon ay tama na ito para sa ating panahon ngayon. Amen. Huwag nating huhusgahan agad, no? Na parkit, halimbawa, sabihin natin, Pastor, umatin ako ng 2 linggo sa isang singles activity, wala naman ako nakitang mapapangasawa. Nag-tights ako ng 2 linggo, wala naman ako nakuha ang pagpapala. Umatin ako ng service, hindi naman nabago yung buhay ko. Umatin ako ng link up group, wala naman nabago sa ugali ko. Mahirap minsan husgahan no? Kasi nagsisimula ka pa lang, gusto mo na kagad, umaani ka na kagad. Kapag nakakakita ka ng dilim, nakakakita ka ng uncertainty, dumadaan ka sa bagyo at mga winds ng iyong buhay, parang mas madaling sumuko at sabihin, Lord, talaga bang may plano kang maganda sa amin? Totoo ba talaga makaka-receive ako ng crown of life? Kasi sa nakikita ko, puro dilim nito, puro hirap ito. Pero katulad ng buto na itinatanim sa ilalim ng lupa, imagine niyo po kung kayo yung buto na nilalagay sa ilalim ng lupa, madilim talaga dyan. Kung ikaw ang magtatanim, alam mo na kagad, hayaan mo lang siya dyan. Tutubo naman yan eh. Pero kung ikaw yung buto na nasa ilalim ka't madilim, iisipin mo, ano ba nangyari, boss? Nilibing mo na ba ako? Hindi ka nilibing, itinanim ka. Magkaiba kasi yung nilibing sa itinanim. Minsan nakala natin, inilibing na tayo ng pagsubok, inilubog na tayo ng mga challenges ng ating buhay, parang wala ng breakthrough at walang pag-asa, pero may plano ang Panginoon. You are not buried, you are planted. Kapag ikaw ay nagtanim at nagplant ng isang seed, you may not see something for a while, but it doesn't mean walang nangyayari sa ilalim ng lupa. Kapag nangako ang Panginoon, kahit parang imposible, kahit parang hindi mangyayari, kahit parang walang clue at hindi obvious, the Word of God will never return to Him void. Magaganap ang pinangako ng Panginoon. Makinig kayo. Ang sabi nga ng Bible, in due season, you will reap. Let me say that again. Galatians, in due season, you will reap. Pansinin nyo, hindi sinabing in due date, you will reap. Kasi madalas sa mga pangako ng Lord, nilalagyan mo ng due date. Lord, 34 na ako, wala pang nanliligaw sa akin, beke naman. Lord, 3 taon na yung negosyo namin, wala pa rin return of investment, beke naman. Nilalagyan natin ng due date yung pangako ng Panginoon. Hindi naman sinabi ng Panginoon, in due date, you will harvest. Ang sabi, in due season, you will harvest. Katulad ng isang babaeng manganganak, sineset ng doktor yung due date, pero lalabas ang bata sa appointed time. Hindi sa due date. Minsan sakto, minsan mapapaaga, minsan late ng konti, pero sa due season, sa appointed time ng Diyos, hindi sa predict ng doktor, hindi sa predict ng science, kundi sa due season. Tulad ng kapatid ko na si Len,
no, na nanganak, binigyan siya ng due date. Pero hindi lumabas yung bata sa due date. Lumabas yung bata sa appointed time. Ngayong araw na ito. Wag na wag kang maiinip basta pinangako ng Diyos. Kasi hindi man yan dumating sa due date, mangyayari sa due season. Just keep on investing. Just keep on pouring. Just keep on believing. Just keep on praying. Kahit parang wala ka nakikita at parang madilim, mag-pray ka lang na mag-pray. Tumuloy ka lang ng tumuloy. Padayon gyud. Tuloy lang ng tuloy. Kasi may plano ang Diyos sa imong kinabuhi. Hallelujah! Palapakan natin ang ating Panginoon. Hindi porket delay, hindi porket lumagpas sa due date, hindi ka na manganganak. Amen. Mangyayari ang pangako ng Panginoon. Delay is not denial. Katulad ni Abraham, at the age of 100, dun lumabas yung kanilang unang anak. Si Noah, 120 days niyang itinayo yung ark bago dumating yung ulan. Can you just imagine? 120 years of waiting. Inaalipusta ka. Inaasar ka. Totoo ba talaga yan? Na talagang may bahang paparating. 57 years na nakakalipas mula nung tinayo mo yung ark na yan, wala pa rin. Ay, naniniwala ko. Pinangako ng Panginoon eh. Dumating yung 65, 95, 115, wala pa rin dumarating. Kung ikaw siguro si Noah, sasabihin mo, Lord, talaga bang darating pa ba yung ulan? Darating pa ba itong sinasabi mong kaganapang mangyayari? Kasi parang yung sinabi mo, parang hindi nagkakatotoo. 115 years lang nangyari. Pero God being true to His word, at 120 years, dumating yung ulan, yung sinabi ng Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ang Diyos pinangako niya, gagawin niya. Kapag sinimulan niya, walang makakapagpahinto nito. Kapag binuksan ng Panginoon, walang makakapagpasara nito. Lagi niyong tatandaan yung desisyon ng Diyos at yung plano ng Diyos will always trump your plans. Laging nasigit yan. His ways are better than our ways. His thoughts are better than our thoughts. So you better trust the timing of the Lord. Sabi mo sa katabi mo, trust His timing. Hindi porket hindi mo nakita sa iyong time frame, hindi mo na-witness sa iyong timeline, ay hindi mangyayari sa iyo. Sa New Testament, sa Book of Hebrews, makikita nyo sa Hall of Faith, iba't ibang mga biblical heroes natin. Kilalang kilala natin dahil sa kanilang pananampalataya. Pero alam niyo ho ba na hindi lahat sila naranasan yung katuparan ng pangako sa kanilang panahon? May mga pinangako ang Diyos na hindi nangyari habang buhay pa sila, pero nangyari sa mga anak nila. So hindi man sa timeline mo, pero malamang sa bloodline mo. Basta pinangako, in due season, you will harvest. In due season, you will reap. If you are a minister, you are a pastor, and you think wala nang pag-asa ang ministry, just claim this word. In due season, you will reap. Kung ikaw ay nanay, and you are looking forward sa panahon na ang iyong pamilya ay magkakasundo-sundo, keep on praying, keep on believing, keep on confessing, keep on prophesying, and I believe in due season, you will see the evidence of your faith. Ang tunay na pananampalataya is not just believing on what you see, but believing on what you want to see. What do you want to see in your family? Keep on praying about it. What are you believing for your ministry? Huwag mong hintuan sa pananalangin. Anong gusto mo mangyari sa karir mo? Huwag mong hintuan sa pananalangin. Kahit pa parang iba ang trato ng boss mo sa'yo at parang hindi ka nila pinapansin at parang bagang hindi ka nila pinapahalagan, hindi ibig sabihin na hindi sila nagpapahalaga sa'yo ay walang plano ang Panginoon sa'yo. Meron. Sabi mo sa katabi mo, akala mo lang wala. Pero meron. 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 Wala ka nakikita, pero meron. 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 May pangako. Pero meron ding suffering. Buti pa kayo, mas malakas pa yung amen sa suffering kaysa sa pangako, ano? Kaninang service, talaga tahimik na tahimik sila sa sufferings, eh. Amen? Sino sa inyo naniniwala, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kabata, ang sufferings, totoo. Nangyayari yan. Everybody shout, sufferings are real. Totoo ang suffering, pero hindi lang yun ang totoo. Ang kabutihan ng Diyos, totoo din. Ang katapatan ng Diyos, totoo din. Ang sovereignty ng Diyos, totoo din. Oo, totoong may mga suffering, pero totoo ding mabuti ang Diyos. In fact, mas totoo na mabuti ang ating Panginoon. Mas totoo na faithful siya. Mas totoo na siya ang in control at sovereign. You just have to believe in the Lord. Hawakan mo kahit mahirap. Amen? Katulad ni Moses. Nung si Moses ay tinawag ng Panginoon na ilabas ang mga Egyptian ang Israelites from Egypt to the Promised Land,
40 years halos na pinagtiisan ni Moses yung katigasan ng ulo ng kanyang mga nililid. Imagine niyo to sumunod na lang siya sa Panginoon, siya pa ang gustong patayin. Sumunod na siya sa Panginoon, siya pa yung gustong batuhin. Nangyayari ba yan minsan? Nasa gitna ka na ng kalooban ng Panginoon, nape-persecute ka pa. Ikaw na nga lang yung Christian sa pamilya, ikaw pa yung masama. Gumawa ka na ng mabuti, ikaw pa yung lumalabas sa masama. Ganun nga nangyari kay Moses. Sumunod na lang siya sa Panginoon, para bagang yung mga Israelites pa hindi nakikinig sa kanya, at parang wala silang paniniwala sa Panginoon. Alam mo, minsan sinabi ni Moses sa gitna ng kanyang buhay, why would I spend the rest of my years trying to tolerate these stiff-necked people o stiff-necked people? Bakit ko igugugol yung nalalabing buhay ko para pagtiisan pa itong mga ang titigas na ulo ng mga taong ito? Kung baga sinasabi niya, ang tagal ko na nagtiis, gusto ba naman ng Panginoon, magtitiis pa ako hanggang sa susunod? Ang titigas nga po ng ulo Dapat dito, talaga, ibaon na dito sa disyerto Amen? Pero bakit pinanghawakan ni Moses na kahit nahirapan siya, ginawa niya ang kanyang magagawa para dalhin ang mga Israelis sa lupang pangako. Hindi niya nahatid, pero nasilip niya. Hanggang noong 120 years old siya, namatay siya. By the way, ang sabi ng scripture, namatay si Moses na hindi nagdim ang kanyang paningin. Malinaw pa rin ang kanyang paningin. How I wish. Amen? Pero ano ang nangyari? Si Moses nanatili, nakapagtiis. Kasi pinanghawakan niya yung pagtawag ng Panginoon. Kumbaga, may mission siya May mandato siya. May inutos ang Panginoon at dahil may mandato ako, kahit na hindi kayo sumunod, hanggat may mandato ako mula sa Panginoon, gagawin ko. Hindi naman ako ang pumili ng misyon. Yung misyon ang pumili sa akin. Kaya hanggat hindi natatapos ang misyon at hindi ko nasasabing mission accomplished, I will continue to be faithful kahit na hindi lahat ng tao ay napiplease sa mga pagsunod ko. Kasi hindi porket sumusunod ka sa Panginoon, lahat kaibigan mo. Amen. Buti sana, kung ang mga pagsubok ng ating buhay ay pare-pareho ang level. Na-realize ko po, nung nagsisimula ako magpastor, may mga suffering na. Ngayong magna 9 years na kaming nagpapastor, mas matintindi ang suffering. Nung 5 years old kayo, nagsasuffer, posible. No? Pero nung 50 years old na, iba rin yung klase ng suffering. Correct? Nung wala pa kayong pera, may suffering. Nung nagkaroon ng konting pera, may suffering. Nung wala pang bank account, nagwo-worry. Nung may bank account na, mas nag-worry. Baka makuha yung ATM PIN code ko. Napansin niyo mga kapatid, kahit anong level, may asawa, nagrereklamo. Walang asawa, nagrereklamo rin. Mayaman nagrereklamo, mahirap nagrereklamo. Lahat tayo mga kapatid, suffering is a universal experience. Lahat ng tao ay nakakaranas po nito. Maaaring yung katabi mo, hindi mo kang naghihirap, hindi mo kang nakaranas ng hirap, hindi mo kang dumadaan sa hirap, pero at some point, dumadaan o nagdaan ang bawat isa sa atin sa hirap ng ating buhay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hini-encourage tayo at iniimbitahan tayo ng Panginoon. Alam kong mas mahirap dito sa level na gustong pagdala ng Panginoon sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, if you will just stood the test, umakyat ka lang ng umakyat kahit mahirap. If you stood the test, pagdating ng araw, you will receive the crown of life. Ibig sabihin ko mga kapatid, makinig ho kayo, may calling ang Panginoon sa atin para mag-move higher. There is a calling to go higher. Everybody say that with me. There is a call to go higher. Let's repeat that again. Para mag-witness sa kaluluwa natin. There is a call to come higher. One more time. There is a call to come higher. Bakit? Posible ngayon, nagsisettle ka sa lower o sa mababa, kaya dahil mababa expectation. Dahil mababa ang commitment. Dahil mababa attendance, mababa giving, mababa Bible reading, mababa prayer life. Hindi naman natin hinuhusgahan. Pero ang sinasabi lang ng Panginoon, iniimbitahan kita mag-level up. Kasi ang fullness of God's best, nandito sa taas. Amen. O, hindi natin favorite ang treadmill. Nakaranas ba kayo mag-treadmill? Yung tumatakbo ka in place, yung ang bilis ng takbo mo, pinagpawisan ka, wala kayo napuntahan. Amen. Alam niyo sa treadmill, may button doon. Pag pinindot mo, magi-incline yung treadmill. Amen. Kumbaga, pwede kang tumakbo na naka-flat, pero may option ka na naka-incline.
And kung gusto mo ng full benefit ng treadmill, the full experience is in the incline. Okay? Yung flat, comfortable. Yung flat, madali. Pero binibigyan ka ng option. Gusto mo ba mas mabilis na fat burning? Gusto mo ba mas pagbawisan? O pindutin mo to. Because pag pinindot mo to, may bagong pamamaraan. May bagong opportunity. May bagong wind. May bagong option. May bagong experience. Because the full experience is in the incline. And exactly what God is, I believe, reminding the whole global family of Gia Kamanava. Hindi tayo kinukondem kung anumang spiritual level that we are in. Pero kahit pastor ka na, yung full experience nasa incline. Keep on climbing. Higher and higher. Pastor, mahirap eh. Yun nga yung point. Yun talaga yung point. Talagang mas mahirap pag umaakyat. Correct. Amen po ba? Dito pa naman, lalo dito sa atin, sa hindi pa po nakakarating dito sa in-person service natin, yung elevator natin, napaka-state of the art po nito. Di ba? Nakita nyo naman, state of the art ang ating elevator. Tamo, inside joke, tayo lang nagkakaintindihan eh. Di ko alam kung naranasan nyo na minsan magsimba dito in person na nasira yung elevator, maghahagdang ka talaga. Kahit binata, sabihin ko sa inyo, kahit binata ka, yung fifth floor na yan, Brad, mahirap yan. Correct? Amen. Sa unang floor yan, siguro excited ka pa. Naku, magsisimba ako ngayon. Kasi talagang mahal na mahal ko ang Panginoon. Elevator ka lang. Si Satanas nga napagtagumpayan ko eh. Hagdan pa kaya? Di akyat ka, first floor, excited ka, la 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 la. Pagdating mo na second floor, nilalabas mo na yung panyo mo. Tumatagak na ng konti pawis ko Pero okay lang yan. Basta para kay Lord, gagawin ko lahat. Third floor, tumatagak ng pawis mo. Fourth floor, lumalabas na dila mo. 4.5 floor, gumagapang ka na. Lord, talaga bang dito talaga yung church? Baka naman lumipat na. Pero napansin nyo, habang humihirap, lalong lumalapit. So, mas mahirap, mas malapit sa destination. Iyon lang naman ang imbitasyon ng Panginoon. Ang goal ng lahat ng Kristiyano, Christ-like. Pero para marating mo yung Christ-like, may suffering talaga dyan. May paghubog, may maturity, may ituturo. But are you willing to stood the test? O stand the test? Willing ka bang pagtiisan ng lahat ng bagay? Lahat ng suffering? Because this suffering, ginagamit ng Panginoon para tayo ay hubugin at tayong lahat ay palakasin. Ang flat comfortable, ang flat mas maigi sa atin, pero yung mas mataas, yun yung mas may benefit. Yun yung full experience. Katulad ng pag-akyat ng bundok, walang elevator papunta sa pag-akyat ng bundok. Magpapawis ka, magsisikap ka, mahihirapan ka. Kaya nga sabi ng scripture, ulitin natin, kaya pinagpala. Yung mga tao, watch this, James 1:12 again, pinagpala ang mga taong nag-persevere under trial. Di ba bago mo natayo yung business, nag-persevere ka naman? Di ba bago mo na pagtapos sa mga anak mo, nag-persevere ka naman? Kaya, come on, bago ka graduate sa school, di ba nag-persevere ka? Kung hindi ka nag-persevere, hindi mo makakamit. In fact, may kilala kayo, kapitbahay nyo mismo. Hindi nag-persevere, kaya hindi nakuha. Tama, hindi kayo maka-amen, ano? Actually, pastor, nasa loob ng bahay, hindi talaga kapitbahay. Amen? Pero sabi ng scripture, pinagpala yung mga tao na yun. Kasi kahit mahirap, amen, kahit na parang hindi namin alam kung makakarating kami, pero dahil ito, if this is the real way para ma-achieve ko ang lahat ng ito, gagawin ko. Kung ito ang kailangan kong pagdaanan at ito ang kailangan kong baguhin para maging kawangis ako ng ating Panginoong Yesus, whatever it takes, I will do it. Totoong may suffering, pero totoo ding may reward. Totoong may suffering, pero totoo ding hindi ako pababayaan ng Panginoon. Totoong may suffering, pero totoo din na hindi ako iiwan at pababayaan ng ating Panginoon. So ang tanong, saan ka magpo-focus? Sa anong katotohanan? Sa pangako? O dun lang sa proseso? Gagamitin ng Lord ang proseso sa buhay mo para ma-receive mo ang mga pangako ng ating Panginoon. And huwag nating uhusga ng iba. Na porket tingin natin, pag tinignan mo yung katabi mo, mukhang bihis na bihis, mukhang hindi nagsasuffer. Pagka pumasok ka sa bahay nila, naka-aircon, buti pa itong mga to, naka-aircon, di siguro to naghihirap. Amen? Pero wala sa aircon. Hallelujah. Mukhang hindi nag-amen yung mga taga 3PM. Mukhang lahat kayo naka-aircon sa bahay. Sana all. Amen. Pati CR, no? Lahat talaga. Aircon, ano? Wow. Sana all. Tapos ang bill mo, 500. Kasi, joke.
Just kidding. Baka maano tayo dito, bumalagtanan lang tayo bigla dito, ano? Napansin nyo ba na hindi porket naka-aircon, walang suffering? Hindi porket naka-carpet ang bahay, walang suffering? Yung may jowa nga, nagsasuffer pa eh. Amen? Mayayaman, nagsasuffer. Sikat, nagsasuffer. May kotse, nagsasuffer. May yaya na nga eh. Nagsasuffer. Lahat tayo nagsasuffer. Rich or famous, may political influence. Pag tinitignan mo, parang hindi naman ito naghihirap. Kasi pagka ikaw, tinignan mo, ito yung ideal life eh. Ito yung ideal life. Pero akala ko, pag nakuha ko yung ito, wala na suffering. Pero hindi eh. Kahit na yung inaakala mong ideal life, ay may kanya-kanya pa rin mga suffering yan. Do you agree? Tatanggapin mo ba? Yun ang tanong. Tatanggapin mo ba kapag kayong mga mayayaman sa iyong paningin at mga well-off sa iyong paningin ay magsasabing nagsasuffer din sila? Minsan din natin matanggap yan eh. Talaga, nagsasuffer ka? Paano pa kami? Kasi lagi nating ikinukumpara eh. Kasi ang thinking mo, pag nakuha ko nga yung mga bagay na meron ka, akala ko hindi na ako magsasuffer. Pero ang totoo, makuha mo man yun. Sila nga nakuha na, nagsasuffer pa eh. Do you agree with me mga kapatid? So ibig sabihin, wala ito sa material things. Nobody is exempted with the sufferings. Gano ka man ka-famous, gano ka man kayaman. And for most of us, ganun ang ating pananaw. Kapag nakuha ko to, kapag narating ko tong stadong to, kapag nakapag-abroad ako, kapag nakapagtayo ako ng 5 branches, kapag nadagdagan ko yung sweldo ko ng ganito, siguro hindi na ako maghihirap. Siguro sa finances. Pero hindi porket may pera, may kapayapaan. So you may not be suffering financially, but you could be suffering emotionally. Suffering pa rin. Amen? And with a church of our size, mahirap husgahan. Kasi posibleng yung isa nagsasuffer financially, yung isa nagsasuffer emotionally, posibleng yung isa ay nagsasuffer mentally. All of us are going through sufferings one way or the other. Siguro nga, and I don't mean this to underestimate what we are going through, pero posible nga kung nakikita siguro tayo nila Apostle Paul, nila Joseph, ng early church, ng mga early disciples. Katulad natin minsan, pagka meron tayong mga kakilala na akala natin, hinahangaan natin, at nagsasabi silang hirap na hirap ako sa buhay, sasabihin mo pa na, ang drama mo naman, ang arte mo naman, ang laki na nga ng bahay nyo, nagsasuffer ka pa. Punong-puno na nga yung ref ninyo, nagsasuffer ka pa. Madali natin silang husgahan. Because sometimes your suffering doesn't make sense to other people. Let me repeat. Sometimes your suffering doesn't make sense to other people. Kung ganun ang ating pananaw, di ba kasi Apostle Paul, sila Joseph, ganun din ang sinasabi. Nagsasuffer ka, wala ka lang pampagasolina. Walang-wala yan sa amin. Ako nga, ginulpi, binugbog eh. Kung si Peter makakausap natin, feeling mo nagsasuffer ka kasi sira yung aircon mo ng 7 araw? Aba, kami nga eh. Pinako ng patiwari. So kung ganun lang yung magiging mindset, abay, talagang sasabihin natin at hindi tayo mahihinto ng pagkukumpara. Ay, mas mahirap yung pinagdaanan. Sasabihin natin, kayo talagang mga bagong henerasyon. Walang-wala kayo sa hirap na pinagdaanan namin. Tapos yung generation na nagsabi noon, sasabihin din ng generation na nauna sa kanila, walang-wala kayo sa mga generation. Yung generation nyo, madali na nga ang buhay nyo. Wala kayo sa generation namin. Mas mahirap ang pinagdaanan namin. Sasabihin naman ng isa, buti nga kayo, may cellphone. Noong panahon namin, walang cellphone. Samantalang ngayon, sasabihin, kaka-cellphone mo yan. Pansin niyo mga kapatid, hindi matapos-tapos ang pagkukumpara natin because, again, ang suffering is relative. Hindi natin pwedeng husgahan ang mga suffering na pinagdadaanan ng isa't isa kasi yung mahirap sa iyo, posibleng madali sa iba. At yung madali sa iba ay mahirap sa iyo. Kaya kailangan natin talagang sabihin at humarap sa ating Panginoon, sabihin natin, Lord, it doesn't make sense to other people, but we thank you kasi lahat ng aming nararamdaman, nauunawaan mo. Hindi ka man maunawaan ng iba, nauunawaan ka ng ating Panginoon. Kasi even yung mga biblical heroes natin, iba-iba din yung level na kanilang suffering. Yung mga disciples, ibang suffering na pinagdaanan. Si Joseph, ibang suffering na pinagdaanan. Si Moses, iba yung suffering na pinagdaanan. Sila Prophet Jeremiah, Prophet Isaiah, iba-iba ang kanilang pinagdaanan. I-compare naman yan sa pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus mismo. And by the way, which is the Son of God.
the creator of the universe, Jesus who spoke the universe into existence, and yet He suffered. Siya mismo, hindi na exempt sa suffering. Na nung nandun siya sa Garden of Gethsemane, ang sabi niya, my soul is overwhelmed with sorrow. Lord, kung pwede lang, Father, kung pwede lang, take this cup away from me. Even Jesus have gone through a suffering that even to the point of death, kung pwede lang, Lord, kung pwede lang, Ama, tanggalin niyo ito. But it's not my will. Hindi kalooban ko, kundi yung kalooban mo. And totoo nga, nung in-endure ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng suffering, sino nag-benefit? Tayong lahat. Amen? Kapatid, listen to me. Ang mga suffering na pinagdadaanan mo, hindi lang para sa iyo. Pwedeng mag-benefit ang next generation. Pwedeng mag-benefit ang iyong mga anak. Pwedeng mag-benefit ang ibang tao. Kasi oo, ang suffering walang pinipili. Magaganda nagsasuffer. Mayaman nagsasuffer. Nasa third world country nagsasuffer. Nasa first world country nagsasuffer. May aircon nagsasuffer. May sasakyan nagsasuffer. May dalawang sasakyan nagsasuffer. May tatlong sasakyan nagsasuffer. It is a universal experience. Pero maraming salamat, hindi man maintindihan ng iba ang level of suffering that you are going through. Yung reality o yung realness ng suffering na pinagdadaanan mo with Jesus. He can understand. Naiintindihan ng ating Panginoon. Amen. Kasi si Jesus mismo dumaan sa paghihirap. Ang sabi nga ni Jesus bago siya ipako sa krus, in this earth you will experience many troubles, but take heart. Sabi ni Jesus mismo, dito sa mundong ito makakaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Si Jesus din ang nagsabi, take up your cross and follow me. Gusto niyo bang sumunod sa akin? Eh bay, bitbitin niyo ang inyong krus. Minsan nga, talagtagan niyo, wala nang dating talaga minsan sa atin yan eh. Alam niyo kung bakit? Nilagyan na kasi natin ng spiritual connotation. Take up your cross. Okay, sino ba mga cross sa buhay mo? Pasanin mo yan. Yung asawa mo, pasanin mo. Yung mga financial trouble, pasanin mo. Health issue, pasanin mo. Pero sa time ni Jesus, habang sinasabi niya yung take up your cross, hindi nila iniisip yung spiritual application. Ang iniisip nila, realidad dyan, tunay at totoong krus. Kasi sa panahon natin, pag may krus ka, religious. Ang cross ngayon, emblem of hope. Pero sa panahon nila, yung cross is a symbol of torture and death. So kapag sinabi ng Lord, take up your cross, hindi sila nakakita ng pag-asa. Ang nakikita nila, torture. Ang nakikita nila, kamatayan. And sabi ng Lord, this is what it takes to follow me. Take up your cross and follow me. Lord, sure ka? Hindi yan katulad ng take up your cross. Ay, syempre naman Lord, business ko, para sa yan. Take up your cross. Huwag ka mag-alala Lord, lahat ng suffering pagtitiisan ko yan. Sa kanila, literal. Hindi ito kwintas na sinusuot, kundi ito'y krus na pinapasan. Kasi it's one thing to wear the cross, it's another thing to bear the cross. We are not called to wear the cross, we are called to bear the cross. So take up your cross and follow me. Si Jesus na mismo ang nagsabi. But you can never go wrong kapag sumunod ka sa Panginoon. Kasi kahit bit-bit mo yung krus na yan, alam natin kasama natin ang Panginoon at di niya tayo iiwan. In fact, may instruction ng Panginoon sa atin sa Revelation chapter 2. While I was reading this, sabi ko nga, Lord, maraming salamat, hindi mo dininay yung realidad ng suffering, pero itinuro mo sa amin kung paano namin haharapin. Kasi for many years, marami sa atin, kapag nagsasuffer, nagtatanong tayo ng why. Pero pansinin nyo, sa Bible, hindi sinasagot ng Lord kung bakit. Ang sinasagot niya, paano mo haharapin. So it's not just why you suffer, but how you will face the sufferings of your life. So one time, sumulat ang ating Panginoong Yesus ay may instructions sa 7 churches in Revelation. At kasama sa 7 churches yung Church of Smyrna. Parang Myrna, lagyan mo ng S. Plural form, pero nasa unahan. Sige, mga 5 yan, guess yun na. Okay, Smyrna. Sabi ng Revelations 2 verse 9, hindi talaga ako tatawa para mamaya, pagdating ng 8, yun pala yun, plural form. Okay, Revelations 2, 9 to 10. I know about your suffering and your poverty. Hold on. Sabi nung nagsulat, alam daw niya yung pinagdadaanan natin. O nila, for that matter. Alam daw niya yung poverty. Now question, sino yung I? Sino yung I? Kasi kung sasabihin lang natin na, si Stephen, alam yung suffering mo, minsan yung nakakaalam, wala namang matutulong. Amen lang kayo anytime. Oo. Tanong, sino yung amen? Para malaman mo kung sino yung amen, babalik ka ng 1 verse higher.
Sa verse 8, hindi ko na nilagay dyan, pero sabi ng verse 8, this is the message from the one who is the first and the last. This is the message from the one who is the first and the last. Question, sino yung the one na first and the last? Hindi ang trick question. Sige na, go. Jesus! So ibig sabihin, yung nagsasalita dito at nagsusulat si Jesus. In fact, to verify, kung yung Bible nyo born again, yung kulay pula, pag si Jesus nagsasalita, born again yun eh. Okay? Di ba may mga Bible na pula pag si Jesus? Makikita nyo yung Revelations 2 verse 9, pula yan. Kasi si Jesus mismo ang nagsasabi. Ulitin natin, basahin natin uli. Knowing na si Jesus ang nagsasalita, it will bless your life. Verse 9. Jesus said, I know about your suffering. I know about your poverty. But you are rich. Perspective. I know the blasphemy of those opposing you. In essence, I know your sins. I know their sins. They say they are Jews, but they are not. Because their synagogue belongs to Satan. Do not be afraid. Karugtong to. Sino nagsasalita? Jesus. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. But be faithful, even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Wow. Whoa. Napagpala ba kayo? Knowing the context will bless you even more. Ang sinusulatan ni Jesus dito is yung church ng Smyrna. Ang Smyrna, malapit sa Ephesus. Ang Smyrna, loyal sa Romano. Romano na sumakop sa mga Israelites. Comprende? Now, it turns out, based on history, na may mga influential people sa Smyrna na nagpe-persecute sa church ng Smyrna. Are you still with me? So may church sa Smyrna, pero yung mga powerful people sa lugar na yon, parang hindi nila type yung mga Christians. And just imagine na lang kunwari our president or our political leaders are against born-again Christians. And meron talagang persecution, spiritual resistance, to the point na yung mga Christians pinapatay, pinapakulong, binubugbog, amen? At talagang minimurder. Think about it. Apakahirap talaga ng kanilang pinagdadaanan. Pero look at this. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, I know about your suffering. Wow. Hindi magbubulag-bulagan ang Diyos sa suffering na pinagdadaanan mo katulad ng iyong pinaniniwalaan. Alam ng Diyos ang iyong suffering. God knows the pressure that you are going through. God knows the crushing that you are going through. God knows the absolute poverty that you have nothing at all. Alam ng Diyos ang suffering mo. Alam ng Diyos ang poverty na pinagdadaanan mo. Pero sabi niya sa verse 10, please, do not be afraid. Huwag kang matatakot of what you are about to suffer. Watch this. Yung sabihin ng Panginoon na huwag kang matakot ngayon, at least alam ko kinabukasan, pwedeng masolve. Pero yung sabihin mismo ng Panginoon, huwag kang matatakot kasi bukas magsasuffer ka pa rin. Huwag kang matatakot. Tignan nyo basahin natin ulit. Ang sabi doon sa next, do not be afraid, verse 10. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil, or for that matter, yung mga influential people sa Smyrna, yung Romano, will put some of you in prison to test you. You will suffer persecution for 10 days. Think about this. Ina-assure tayo ng Panginoon, huwag kayong matakot. Bukas, may makukulong. Bukas, may mamamatay. Bukas, may papahirapan ng 10 days. By the way, historical context, yung 10 days na ito ay hindi basta 10 days na suffering. 10 days na progressive suffering. Habang tumatagal, pahirap ng pahirap. Kasi mayroon silang parusa na progressive. So kapag nahuli ka nilang Christian, lumabag ka sa kanilang political point of view, ay pwede ka nilang ipadampot at mag-suffer kay Nero ng 10 days. Ibig sabihin, 10 araw, pahirap ng pahirap. Pero sabi ng Lord, pero huwag kayo matakot ha. May mamamatay. May makukulong. Pero huwag kayo matakot. Parang hirap ano?
Huwag matatakot pero may mamamatay. Okay, sabihin ko, guys, huwag kayong matakot. Pero pinapasabi ng Panginoon, ikaw na nakadilaw, ikaw na nakapula, papadakip ka daw po. Doesn't make sense to me kasi pinipredict ng Lord that there is going to be suffering. And yes, sabi ng Lord, don't be afraid. Which made me research that word deeper. Kasi hindi ko talaga maintindihan eh. Bakit sinasabi ng Lord, don't be afraid? Eh, may suffering. And then I found out na ito palang don't be afraid na ito ay napaka-strong na Greek word. Nang ibig sabihin is, watch this, fear nothing. Fear nothing. So it's not just don't be afraid. Hindi lang sinasabing huwag kayong matakot sa persecution, huwag kayong matakot sa pag-aresto sa inyo, huwag kayong matakot sa pagpatay sa inyo. In fact, sinasabi niya, fear nothing. Wala kayong dapat katakutan. Ganun pa rin, Pastor eh. Hindi pa rin ako na-assure. When you say kasing fear nothing, small or severe, siniko o papatayin, ang sinasabi lang ng Panginoon, anumang parusa, anumang pagdadaanan, maliit o malaki. Which is very wise for the Bible to say. Kasi nga, suffering is relative. Pwedeng yung pagpapakulong sa'yo, sisiw lang sa'yo eh. Kaya sabi ng Panginoon, fear nothing. Kung ano man yung bagay na kinakatakutan mo, huwag mong katakutan. It's relative. The Bible is so wise. The wisest book in the world. Sabi niya, don't be afraid. God knows your pressure. Yung church ng Smyrna, dumadaan na sa persecution, sinabi pa ng Panginoon, dadaan pa kayo sa mas matinding persecution. Pero huwag ka matakot. Maging tapat ka lang. Even to the point of death. And God will give you life as your victor's crown. Hallelujah. May reward. Hindi lang sinasabi ng Lord, pagtiisan mo lang. Kung ano mangyari sa'yo, basta magtiis ka lang. Kasi may mga kilala ko, nakapagtiis, pero traumatized pagkatapos. I believe that's not a blessed life. And some of us, you've gone through a series of struggles and suffering. Tapos na yung suffering, pero yung trauma nung pinagdaarang suffering, hindi pa tapos. I believe the blessed life that God wants to give to all of us is a life na kahit dumaan sa trauma, hindi halatang dumaan sa trauma. Kahit dumaan sa apoy, hindi amoy usok. That when you go through the fire, you will not be burned. When you go through the waters, you will not be drowned. That, I believe that is the blessed life that God wants us to receive. God wants us to experience. We just have to be inside the will of God. Either wala ka sa will ng Lord o nasa loob ka ng will ng Panginoon. Either way, you will suffer. Pero again, ang pangako ng Lord, don't be afraid. Hindi porket masaya ka, nasa will ka ng Panginoon. You can be inside God's will and still suffer. Bumili ako ng sasakyan, masaya ako, kalooban to ng Panginoon. That's not always true. Nag-abroad ako, kumikita ako ng malaki, nasa kalooban ako ng Panginoon. That's not always true. Ang will ng Lord ay hindi dependent sa kasiyahan natin. Hindi porket masaya ka, nasa will ka ng Panginoon. Our will is not always God's will. Ibang-iba ang ating layunin sa layunin ng ating Panginoon. Kaya every time na tayo dadalan sa suffering, katulad ng Church of Smyrna, katulad ni Job, katulad ni Joseph, sila nga dumaan sa suffering. Even Jesus was not exempted to it. Pero sometimes kapag tayo dumadaan, ang lagi nating sinasabi, Lord, bakit ako? Ba't hindi mo nalang pahirapan yung hindi umaatin lagi? Sila na lang yung maghirap. Kung sino hindi marunong magbasa, yung walang Bible na physical, yun na lang yung pahirapan mo, Lord. Lord, kung sino yung laging gana. Di ba pwede natin sabihin, Lord, why? And I'll be honest with you. Kahit akong pastor na, natanong ko rin ng Panginoon, bakit ako, Lord? Ako yung tumatayong padre de pamilya ng church na to. Sa ako pa yung nag-suffer. Ako yung breadwinner ng family namin. Kung ako magkakasakit, wala nang magtatrabaho para sa pamilya, bakit ako? Correct? Napakaaga kong pumapasok sa opisina. Yung mga office mate ko nga,
6 hours lang talaga nagtatrabaho yun. Yung 3 hours nila, nagpe-Facebook yun. Tapos ako pa natanggal? Why me? Sometimes, minsan hinuli ako ng Lord dyan eh. Habang nagdadrama ako sa Kanya. Sino sa inyo nagdadrama din kayo kay Lord minsan? Umamin na kayo. Nagdadrama din kayo. Yung nakahiga ka, hindi mo, yung iyak mo, minsan, Lord, why me? Why me? Minsan talaga, para akong tinapik ng Panginoon. Minsan pag tinatanong ko siya, why me, Lord? Sabi ng Panginoon sa akin, why not you? If Jesus, the Son of God, was not exempted to suffering, why would you think that you will be exempted to suffering? No, nothing will exempt you from suffering. Pero kung dumaan ka man sa suffering, purposeful ang Diyos. Hindi kanya papadaanin sa sakit na wala siyang rason. Hindi kanya papadaanin sa suffering na wala siyang dahilan. Hindi kanya hahayaang mag-suffer na natatawanan ka lang ng Panginoon at wala siyang plano para sa iyong buhay. In fact, ang sabi ng 1 Corinthians, when you suffer, God will, by the way, when you suffer, be faithful, for God will give you a way out. Ibig sabihin, nagsasuffer ka pa lang, hinahanda na ng Lord yung palabas. Yung daan mo papunta sa katagumpayan. Yun nga lang, nakakaiyak talaga pag nasa gitna ka ng pagkalugi. Nakakaiyak talaga pag nasa gitna ka ng heartbreak. Nakakaiyak talaga pag wala kang trabaho. Nakakaiyak talaga pag wala kang madukot sa bulsa, butas na nga eh. Nakakaiyak naman talaga pag nag-e-enter ka ng PIN code, mas marami pa yung in-enter mong PIN codes kaysa sa dami ng bank account mo. Pero God is purposeful. May purpose ang ating Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, darating ang suffering, may mga season of hardships, pero ang mga trouble at bagyo hindi magtatagal. Lilipas din ang lahat ng bagay. Seasons will come and go, but the Word of God will stand forever. Habang buhay mong panghawakan, hindi ang mga nararamdaman, hindi ang nakikita at naririnig mo, kundi ano ang sinabi ng Panginoon, panghawakan mo. Kasi dahil sinabi ng Panginoon, kahit hindi mangyari sa timeline natin, it is going to accomplish its purpose for our life. Just keep on doing the right thing kahit wala nakaka-appreciate. And I know this has been a challenge. Madali sa akin sabihin yan ngayon because I've gone through several hardships and sufferings in my life. But to be fair and honest with you, nung dumadaan din kami dyan, ang hirap sabihin sa sariling magpatuloy ka lang, Stephen. Padayon ka lang, Stephen. Kumapit ka lang, Stephen. Kasi sa totoo lang, ang nakakapit sa'yo, hinliliit na lang. Pero sinasabi mo pa rin, kapit lang, padayon lang. May lalapit sa'yo, Pastor, may problema kami. Pastor, may problema kami financially. Pastor, may problema, may sakit po tinaningan na po ng doktor ang aking kamag-anak. Pastor, nahihirapan po kami. Magulo po ang aming pamilya. At kahit nasa gitna ko ng suffering, ang sasabihin ko sa kanila, kumapit kayo sa Panginoon. Lumapit kayo sa Panginoon. God will provide. God will heal. Tatagan nyo ang inyong pananampalataya. Pero pag mag-isa ka na lang, at i-advise mo yung sarili mo mismo, na sa gitna ng suffering, sasabihin mo, Stephen, magpakatatag ka. Do not be afraid. Stand the test of time. Panghawakan mo ang kanyang salita. Hindi ba mahirap din? But now, since mahirap magpayo sa sarili, ako na lang magpapayo sa inyo ngayon. Tapos one day, payuhan nyo rin ako. Just keep doing the right thing. Gawin mo lang. Kapag alam mong tama. Keep doing it. Don't stop. Ang sabi nga ng Galatians 6, in due season, you will reap. In due season, you will harvest. Let's close with this verse, 1 Peter chapter 3.